Bakit hindi ka crush ng crush mo? Siguro, para mas makuha mo yung pinakasagot, ba't hindi siya yung tanungin mo, no? Para sigurado. Pero since nandito ka na rin naman, sabihin ko na sa'yo kung bakit hindi ka crush ng crush mo. Minsan kasi sa buhay, hindi lang talaga, alam mo yun, hindi lang nagkakatugma yung interest nyo, yung personality nyo. May mga bagay ka na gusto, pero hindi niya gusto. Alam mo yun? Tapos, hindi kayo nagkakasundo sa mga bagay-bagay. You know what? Don't be sad. It's all part of life. And it's okay. Normal yun. Pero here are the 10 reasons why hindi ka crush ng crush mo. So, number one na dahilan ko ba't hindi ka crush ng crush mo ay number one is magkaiba kayo ng values at interests. So, pag sinabi natin values, hindi ito yung values education. So, yung values is magkaiba kayo ng pinapahalagahan. Okay? Magkaiba kayo ng interest. Diba? So, talagang wala mo maging crush ka ng crush mo pagka gano'n. Diba? Kasi compatible sa interest at values sa buhay. Sa ikalawa, na reason kung hindi ka crush ng crush mo ay ikalawa is hindi kayo compatible sa mga bagay na importante sa'yo. Siyempre, maririnig niya yun o malalaman niya somehow yung mga bagay na importante sa'yo. So, siyempre, mabuwait niya yun na hindi rin naman importante sa kanya yung importante sa'yo. Diba? So, malabo ka talaga maging crush ng crush mo pag ganyan, diba? Ay, nako. Tema nga naman. Katlo is hindi niya type yung personality at ugali mo. Medyo hard ba? Uy, kasi we have to become open on that reason. Pwede kasing ganun eh. Diba? May ideal type siya or may ideal na ugali siya sa isang tao. And then, nakikita niya yung ugali mo and mismo yung personality mo, overall mo, character, hindi niya type. Kaya, malabo kang maging crush mo pag-apat. Ano yung ika-apat? Ika-apat, may iba kang priority sa buhay na hindi naman nagtutugmalo sa priorities niya sa buhay. So, syempre, kung gano'n nga naman, di magkaka-conflict kayo. Kaya malabo maging crush ka ng crush mo pagka-gano'n. Diba? Yung mga mag-partner naman kaya sila nag-click kasi somehow, pareho sila ng priorities, ng values, gusto nung isang party, yung ugali nung isa. Diba? Pero, you know what, when it comes to love, kahit iba yung priorities mo, kung mahal ka niya, pupurso ka. Pero, ito yung content bakit hindi ka crush ng crush mo. So, isa yung sa mga reason na magkaiba yung priorities sa buhay. Kasi ang mangyayari nun, kasi iba yung priorities mo, iba yung priorities niya. Magsama kayo. Sabihin natin magsama kayo. Sama, mag-iwalay na kayo eh. Kasi iba na yung ipupurso mo sa ipupurso niya. So magkaiba yung uunahin mo sa uunahin niya. Okay? So yung isa gusto mag-grow, yung isa doon na lang gusto niya ma-stagnant o ma-settle naman sa ganun. Kaya most of the relationships talaga or partner, naghihiwalay sila because of that reason. So sabi nga natin, when it comes to love, labas ako dyan. When it comes to love, napaka-addicting yan. Nakaka-addict na para ka nagko-cocaine. Pupunta naman sa cocaine. Ito number 5, so common yet simple. Hindi ka niya masyado nakakausap. Kaya malabo talaga siya magkaroon ng crush sa'yo. Okay? May crush ka. O sabihin natin, crush mo siya. Hindi ka naman gumagawa ng effort para, alam mo yun, para mag-usap kayo. Hindi ka naman gumagawa ng effort para somehow, makilala ka niya as a person. Yun na. Nagpapakaano ka lang. Nagpapaka-tope ka lang. Ay, naku. Ano yung naantay mo? Diba? Wala ko ka naman yung maging crush nun. Kasi hindi ka naman yung nakakausap. Naman. Hello. Pero when it comes to first mo, sabi nila, dapat lalaki mag-first mo.
dapat hindi daw nag-first move yung babae. Ay, ano eh, when it comes to that, it's subjective. So, hindi ka nila pwede, alam mo yun, hindi ka nila pwede i-judge dahil nag-first move ka eh. Wala eh. Nung nakita mo siya, ayaw mo siya pakawalan, kaya nag-first move ka na. So, does it make you less of a man? Hindi naman siguro. Ang mahirap dyan, kung hindi ka gumalaw. O, paano ka nga naman mag-interest ng kasi kung hindi naman kayo nag-uusap? Diba? Umali mo, nag-aantayan lang kayo. Nung sinabi mo ng crush mo siya, hindi ka na pag-aasa kanya, diba? Kasi lang, ano ba? Kaaling na reason is, may iba siyang taong gusto. O interesado na siya sa ibang tao. Kaya hindi kanya crush. No? Sabi niya, ay ma'am, ano naman eh, wala naman siyang jowa, wala naman siyang boyfriend, wala naman siyang girlfriend. Hoy, pagka ganun ba, may pag-asa ka na? Eh kaya siguro hindi ka na-crush kasi nga, meron na siyang napuso ang iba. O meron siyang pinupurso na iba. Naku, napakalabo nga naman maging crush ka ng crush mo pagka ganun, di ba? Mali natin, pabagal-bagal ka. O may nauna na pala na nakabihag ng kanyang puso. Eh talagang malabo yun, di ba? Ay, kakaloka. So, ang ikapito, may mga bagay siya na hindi niya gusto sa'yo. Okay? Kaya hindi ka niya crush kasi hindi naman dahil sa pangit ko. Grabe ko naman. Hindi naman sa gano'n. Grabe. Huwag mo i-down yung sarili mo na kaya siguro hindi niya ako crush kasi pangit ako. Or kaya siguro hindi niya ako crush kasi I'm not so pleasing na tao. Ano ba? Huwag mo din-down yung sarili mo. Hindi ganun yun. Siguro may mga bagay na gusto ayaw niya sa'yo. Okay, may mga bagay or mannerism o ugali o personality ka nga hindi niya gusto. O may maganda kang bagay na hindi niya nakapansin. Ngayon, masipag ka pala pero tarantado ka sa school niyo. O sabihin natin school. O sabihin natin work. O mabait ka pala in real life. Hindi pero sa movie. Pero yung pinapakita mo, tarantado ka. O yung pinapakita mo, sira ulo ka. O may hindi ka mag-joke, hindi ka seryosong tao. So, ayaw niya ng gano'n. So, yun. Simple, diba? So, yun. Pag gano'n, hindi ka talaga niya mag-interest. Malabo ka sa puso. Ikapito, hindi niya feel yung vibes mo. Yun. Hindi niya feel. Yung dating mo, yung presensya mo, yung vibes mo mismo overload. Hindi niya gusto. Kaya pagka ganun, malabo ka talaga mag-crush yun. O ba? Maraming ibig sabihin na pangit ka o ano. Hindi ka lang yung gusto yun. Hindi ka lang gusto yung dating mo o yung vibes mo. Baka mayabang ka kasi o mahangin ka. O kaya may first impression na sa'yo dati na nakikita na kayo before sa ibang lugar. Ang hangin mo no. So every time na nandyan ka, hindi siya komportable sa'yo. Grabe, ayaw na talaga ng dating mo. Okay? Napaka-subjective ka. Hindi natin mag-feel yung mga bagay kung hindi ka talaga niya gusto yung vibes mo. Ba? Ano ka naman? Hindi ka siya. Ganay na tayo ha. May mga bagay sa kanya, o may mga bagay sa'yo, may mga bagay sa'yo na kapag andyan ka, hindi siya nagiging komportable. Okay? May mga bagay sa'yo, o may mga ginagawa ka na hindi siya nagiging comfortable pag andyan ka. Okay? Or sa bahay natin yung ginagawa mo, pag nakikipag-usap ka, nagbubura ka. So, hindi siya komportable sa ganun. O kaya naman, nakikipag-usap ka, kaya nakagat-kagat niya yung buko mo. O kaya naman, o kaya pag andyan ka, may mga naaalala siyang bagay na, alam mo yun, parang nakakapag-trigger ng mga hindi niya magandang naranasan dati. So, every time na nandyan ka, hindi siya komportable sa'yo. So, sad. Mamali mo may mga past trauma siya or hindi magaganda ibenta nangyari sa buhay niya. Hindi, pag andyan ka, ikaw yung nagpapaalala mo sa kanya. So, yun. Marami. Pwedeng hindi siya komportable sa'yo kasi masyado kang maingay, masyado kang daldal, masyado kang buganira.
kalalaki ng tao, kababae ng tao, bungangira ka, mali mo, ayaw niya, no? Di ba? Mali mo, may trauma siya pag may nagsisigawan, bunganga ka ng bunganga. So, yung mga bagay talaga na ayaw niya. Hindi siya kapatado. So, pagka ganun, malabo ka talaga maging crush ng crush mo, ha? And, pwede na buwan. So, okay. Level yun. Pero sa mo, nakakalungkot yun, ha? Crush mo, di ka crush. Ay, nako. So, ikaw huli, ang ika-10 dahilan kung bakit hindi ka crush ng crush mo is baka, alam yun, hindi niya lang talagang nararamdaman yung romantic attraction sa'yo. It's not something that you should be sad of, or it's not something na dapat mag-sorry sa'yo yung crush mo. Kasi wala na yung magagawa kung hindi niya maramdaman yung spark every time na nandyan ka. Diba? Hindi niya kasalanan yun. Hindi niya kasalanan kung wala siya makaramdaman sa'yo. Diba? Kahit sabihin, ewan, wala naman. Matali na naman ako, mabait naman ako, maganda pogi naman ako. Lahat na ng katangian ng isang taong magiging prospective mong partner ay nasa akin na. Pero bakit hindi niya pa rin ako gusto? Wala. Hindi na nararamdaman yung spark eh. Tapos magugulat ka, magkakagusto siya sa classmate nyo or sa katrabaho nyo o sa isang tao na feeling mo mas may K ka pa, kapugian o kagandahan o katangiang hindi ko alam. Pero wala din magagawa. Love is subjective. And attraction or sudo subjective. Depends on the person who is na nakakaramdam nun. And it's not something that you should be sorry of as a person. Kasi wala eh. Doon tayo na-attacks man ko. Sabi nga nila, di ba, ang pag-ibig kapag naramdaman nyo naman, mahamakin ng lahat, kasunod ka lamang. Charot. Yun. Ganda ng love, ha? Kaya kung hindi ka kasyang mo, ayos lang yan. Siguro merong pang tao talaga itinabi para sa'yo. Para lang sa'yo. And yung taong inaay mo is naka-destiny na yan sa ibang tao. Kaya, yan. Basta, okay lang. And yeah, kung you found this video helpful, follow mo naman ako and subscribe mo naman ako sa aking mga social media account. And like mo naman tong video and also do a comment na din para makita ng YouTube algorithm and ma-promote sa iba. So yun, thank you so much.